May gagawin tayo ito. Board ng Philips na 32 inches. Problema nito, no power. So, chinek natin. Putok yung fuse. Tapos, ito sa diode niya ay putok din yung circuit dyan. Siguro ito ay nabasa. Kaya nag-spark yung portion na yan. So, tingnan natin kung nakapasok siya sa may power supply natin mismo, sa may regulator, saka sa driver IC natin kung nakapasok siya. Pero kung dito lang siya pumasok, sa diode lang natin, tapos sa AC natin, so maaaring safe pa itong power supply natin at yung driver IC natin dito. Pero bago yan, check pa rin natin lahat. Kaya babaklasin ko lang ito. Okay, so ito na, bali tinanggal natin yung 4 na diode saka isang fuse. Ayan. Tapos ngayon, ayan, kinabitan na natin siya ng 4 na diode tapos fuse. So nag-check tayo ng mga parts dito, lahat ng components dito chinek natin sa power supply section. So wala namang nadamay. Ang naging problema lang sa kanya yung dito, bago pumasok ng filter, yun yung nagkaroon ng problema, nag-spark dito. Siguro maaring basa ito. So, hindi na siya nakaabot dito. Kasi nung nag-spark ito, bumigay na yung fuse niya. Yan. So, check natin ngayon, testing natin. Titingnan natin kung mayroon na tayo makuhang supply dito. Yan. Saksak natin. Tapos, ito yung ating 5 volts. Yan. So, meron na tayong 4.9 dito. Yan. 4.9 volts. Tapos, dito naman, ay meron tayong 15 dito. Yan. So, ang supply ng mainboard na ito, akala mo 12, 12 saka supply sa backlight. So, ang supply nito, pag nagkamali ka, ay pwedeng magka-problema lalo sa board. Kasi ang supply nito, 5 volts lang yung standby power nito. Tapos yung backlight nito 12 volts lang. So pag nagkamali ka ng kabit dito, akala mo 12 ito, nako, sira yung mainboard mo. Kaya ingat-ingat kayo sa mga ganitong board. Yan. Yung ganitong board, ingat-ingat kayo dyan. Kasi ito 5 volts ito. Tapos yung dito naman niya ay 12 volts lang. So walang mataas na supply dito. Okay, so okay yung primary natin, buo yung section na ito. Dito lang nagkaroon ng problema, saka dito sa fuse. So nung napalitan natin tong circuit na ito, na-check natin yung short at yung problema sa pyesa. Nung pinalitan natin, nag-normal na yung power supply nito. So yun lang naging problema nito, actual test na lang natin ito. Okay, so ito na. Nakakapit na natin siya sa unit. So, testing na lang natin. Titingnan natin kung gagana na ito. So, ang naging problema ng unit natin ay yung kanyang, yun, nag-on na pala siya, oh. 12 volts. Tapos, ito naman, ito yung 5 volts. 4.9. Yan. So, ang supply nito, 4.9 saka 12 volts or 5 volts saka 12 volts. Yan. Yun ang supply niyan. So, marami magkakamali dito pag gumamit ng 4 wires. Kasi isipin niya 12 volts yan. Tapos ito, isipin niya supply ng backlight lang. So, ito supply ng system. Tapos ito naman supply ng panel. So, pag nagkamali ka rito, sira ang panel mo. Kasi nga, supply niyan pupunta rin dito. Hindi siya regulated, wala siyang regulator. Kung ano yung supply mo rito, yun din yung papasok dito. Kaya ingat-ingat pag ganitong modelo ang ginagawa. So, okay na. Yan. May blue screen na siya. Yan, no? Tama. Okay. Okay, so yan na. Yan. Picture na siya. Okay na yung unit.